Kabanata 2. Matindi ang atraksyong naramdaman ni Celine kay Lawrence Alcantara. Iyon ang realisasyong dumating sa kanyang utak pagkaraan ng ilang araw na pagsama-sama niya rito. Nang araw na yayain niya si Lawrence na magkape, hindi doon natapos ang lahat dahil hindi na ito pumayag na hindi malaman kung saan siya nakatira. Dahil naka-check-in lang naman siya sa isang hotel dito sa lungsod, hinayaan niyang malaman nito kung saan siya pupuntahan. At pagkatapos ng pagkakaping iyon, naging regular na texter at caller niya ang binata. Kadalasan pa nga ay hating gabi kung tumawag ito at dumadaing na hindi raw makatulog. Kapag tinatanong naman niya kung bakit ay sasabihin sa kanya na dahil iniisip daw siya neto. Dinadaanan na lang ni Celine sa tawa ang pinagsasabi ni Lawrence. Pero ang totoo, lalo siyang kinikilig. Ang totoo kasi iyon ang unang pagkakataon na hinayaan niya may lalaki makalapit at makapasok sa pribado niyang mundo. Hindi rin niya tinatanggihan ang halos araw-araw na pagyayaya nito na mamasyal sila, kumain sa labas o kahit maglakad-lakad sa mga mall. Anyway, wala naman talaga siyang gagawin sa 2 linggong bakasyon sa kanyang trabaho. So saan na tayo after here? Ha? Bahagya pang napakurap si Celine. Magsalita si Lawrence. Nakasalo niya sa paghahapunan ng gabi iyon. Isa iyon sa pag-anyaya ng binata na hindi naman niya natanggihan. Iyon ay dahil paalala ng paalala na pahanggang nararamdaman niya para rito sa tuwing makakakita sila at sumasahol naman ang pananabik na nararamdaman ng kanyang puso kapag nawawala ito sa kanyang paningin. Sabi ko, saan mo gustong pumunta tayo pagkagaling rito? Ulit ni Lawrence sa sinabi. Ha? Tumingin sa rilong nasa kanang pulso ang dalaga. Gabi na ah. I know. Pabuntong hininga wika ni Lawrence na bahagya pang pinalamlam ang mga mata. Pero wala naman kasi akong gagawin sa condo unit ko kung uuwi ako ng maaga. Hindi na naman ako makakatulog dahil saka naging mataimtim ang titig nito sa kanya. Mamimiss ko na naman ang boses mo, kaya tiyak nakukulitin na naman kita sa cellphone. Lawrence, ano ka ba? Magkaharap na nga tayo rito, binubola mo pa ako. Bahagyan niya pinorma ang mukha sabay irap dito. Celine, pero bigla rin ang sumunod na reaksyon ng binata. Ginaganap nito ang palad niya, alam kong mali ito. Baka isipin mo na ganito ako sa lahat ng babaeng nakakasama ko. Pero sa maniwala at sa hindi, ngayon lang ako nagkaganito. Napakaikli pa ng panahon kung tutuusin. Pero sa maikling panahon na iyon, pakiramdam ko ay mahal na kita. Lawrence, galit na akma sa nanghihilain ni Celine ang kamay na hawak neto. Celine, please. Pero humihigpit ang hawak nito sa kanya at sa malas ay walang balak bitawan ang kanyang kamay. Lawrence, hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Ayokong makarinig ng mga salitang kagaya ng sinasabi mo. At bakit ayaw mo? Dahil? Celine, ikaw na rin ang nagsabi na 2 linggo na lang ang bakasyon na hinihingi mo sa trabaho mo at sa makalawa ay tapos na ang bakasyon na iyon. So I decided na iparamdam na ito sa iyo. Ayoko kasing matapos ang pagkikilala natin sa bakasyon na ito. Stop it. Biglang hinila ni Celine ang kamay na hawak nito sabay tayo. Celine, it's all over, Lawrence. Mula sa gabi ito, tama na, okay? Kalimutan mo na magkakilala tayo. Ano? Biglang napatayo ang binata. It's all over. Ngayon pa lang ay tinapos ko na ang pagkakilala ito. Pagkawika niyon ay binihiran niya ng talikod
at humakbang na patungo sa pinto. Si Lynn, wait, akmang hahabol ang binata. Sir, ito ho yung cheat nyo. Pero humarang sa daraanan nito ang isang waiter. Sorry. Agad naman na dumukot ng wallet sa bulsa si Lawrence at agad nitong binayaran. Keep the change. Pagkuway, patakbong tinungo ang nilabasang pinto ng dalaga. Ngunit ni anino ni Celine ay hindi na nahagip ng paningin ng binata. Shit, masama bang sinabi ko? I've just wanted to be honest with her. O hindi siya naniniwala sa sinabi ko at inaakala niyang binubola ko lang siya para maisahan. Pero kahit na ano pang isipin ni Lawrence, wala na talaga si Celine. Damn, hindi pwede ito. Ngayon lang ako nakaganito sa isang babae. Hindi pwede hindi siya maniwala sa sinasabi ko. Pupuntahan ko siya sa hotel na tinutuluyan niya. I'm sorry sir, pero kaka-check out lang ho ng naka-off pa sa suit 656. Wika ng receptionist sa information. Pero paano mangyayari iyon? Kahihiwalay lang namin. Taking tanong ni Lawrence. On the way pa lang kasi siya pabalik dito ay tumawag na para ibaba sa room boy ang kanyang maleta at hindi na ho umakyat. Dumiretso na ho siya sa parking at kinuha ang kanyang kotse. Anyway, bayad naman ho kasi siya at may advance pa na 2 araw. Kaya okay lang, nanlata si Lawrence sa narinig. Ganon kalaki ang pagnanais ni Celine na patulin ang ilang araw ng pagkikilala namin. Shit, anong klaseng babae ba siya na parang allergic sa mga salitang sinasabi ko kanina? Aburidong nilisan na lang ng binata ang hotel na iyon. Gayunpaman, pagdating sa kanyang condo unit, ay ilang ulit niyang tinangka na tawagan ng cellphone ni Celine. Pero puro out of coverage area lang ang natatanggap niyang voicemail. At sigurado siya na naka-off iyon. Damn, ano ba kung ayaw mo na akong makausap? Baka may asawa ka na kaya ka umiiwas. Shit, ako yata ang napaglaruan mo Sa pagkaaburido dahil hindi nakausap ang dalaga. Ay iyon na lang ang iniisip ni Lawrence. Pero ayaw pa rin niyang bitawan ng cellphone kahit nakahiga na sa malambot na kama. Paminsan-minsan ay sinusubukan niyang i-dial ang numerong ito. Balisa si Celine. Ang totoo, hindi naman talaga siya nag-check out sa hotel na iyon. Nagpalipat lang siya ng suit na mas mataas na palapag. Hindi ko dapat maramdaman ito. Sa makalawa ay magsisimula na akong magtrabaho. Hindi ko na dapat isipin ang lalaking iyon. Baka maging balakid lang siya sa lahat. Iyon ang pilit niya inuukil-kil sa utak habang nakahiga sa malambot na kama. Gayunpaman, paminsan-minsan ay napapasulyap siya sa naka-off na cellphone na nakapatong sa side table ng kama. Natutukso na siyang tawagan si Lawrence. Para ano pa? Bibigyan ko lang ng problema ang sarili ko. Pinilit na lang niyang matulog. Pero maya-maya ay dumilat ang dalaga at paminsan pang sinulyapan ang kanyang cellphone. Pagkuway, dinampot niya iyon at in-on. Baka tumawag si Red, Scorpion, magtataka yun kung bakit naka-off ang cellphone ko. Katwiran niya sa sarili. Biglang tumunog ang message alert tone yun. Sunod-sunod pa nga. Naiiling na binasa niya ang isa sa mga dumating na mensahe. Nakita niya na iisang numero lang iyon galing kay Lawrence. Please answer my text. Mag-usap tayo. Don't do this to me. Huwag ka namang magalit sa sinabi ko. Gusto ko lang sabihin ang totoong nararamdaman ko sa pagkakakilala nating ito. Puro iyon lang ang mensaheng nakapaloob sa lahat ng dumating na text na message. Lawrence, bulong ng kanyang puso. Pero hindi siya pwedeng patalo sa bulong ng puso. Akmang i-off na uli ng dalaga ang cellphone nang biglang tumawag iyon. Rumihistro sa cellphone caller ID niyon ang pangalan ni Lawrence.
Tila namanhid ang daliri ni Celine at hindi na nagawang i-off ang cellphone. Ilang ulit na naubos ang ring dahil hindi niya sinasagot, basta nakatitig lang siya roon. Pero paulit-ulit na nag-dial ang nasa kabilang linya. Hello? Sa wakas ay hindi na niya natiis ang binata. Celine, oh God, thank you so much sa sinagot mo. Intense ang tinig ni Lawrence. Bakit ka ba tumawag? Itanatanong ka pa ba yan? Bakit mo ko iniwan? Bakit ka nag-check out na? Celine, please, let me again. Mag-usap naman tayo o ganun na lang ba iyon? Alam mo bang, nasaan ka ba? Putol niya sa ibang sasabihin nito. Ha? Tila naman nagulat ang binata. Nasaan ka ba? Ako na lang ang pupunta sa iyo. Talaga? Tila sumigla ang tinig nito. Ang mabuti pa ay ako na lang ang pumunta sa... No, don't insist. Lawrence, kung talagang gusto mo akong makitang muli, sabihin mo sa akin kung nasaan ka at ako na lang ang pupunta sa iyong lugar. Saglit na nawala ang kibo ng binata. Sige, narito ako sa condo unit ko. Hindi ba't nasabi ko na sa iyo kung saan ako nakatira at yeah, just wait for me. I'll be there in just half an hour. Okay? Okay. Basta sigurado lang na. Just wait for me. Iyon lang at enough na ni Celine ang kanyang cellphone.